Pumasok ako sa kotse ng asawa ko at nakakita ako ng isang tubo ng personal na pampadulas sa glove compartment. Hindi ako umimik. Ipinalit ko lang ito ng lihim ng industrial superglue. At ang nangyari pagkatapos ay napilitan ang mga kapitbahay namin na tumawag ng emergency sa departamento ng bumbero. Natutuwa ako na nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like at isubscribe ang channel ko at sabihin mo sa comments kung saan mo pinapakinggan ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang narating nito. Umupo ako sa mesa sa kusina. Ang katahimikan sa bahay ay kasing lapot ng hamog sa umaga. Isang katahimikan na naging isang palagiang hindi inaasahang bisita. Ang lumang orasan sa pader, isang regalo sa kasal mula sa yumaong nanay ko, ay tumiktik ng walang humpay na ritmong parang paratang. Bawat tiktik ay isang masakit na paalala ng isang buhay na pinaghihinalaan kong isang magandang, masusing binuong kasinungalingan. Katatapos lang umuwi ng asawa kong si Julian mula sa isa sa kanyang napakaraming hapunan pang negosyo. Hindi lang siya mukhang pagod, kundi tila hinahabol ng nakaraan na parabang bitbit niya ang bigat ng isang lihim na masyadong mabigat para pasanin. Ang mukha niya ay parang mapa ng pagod at pagkakasala. May mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata at bibig na hindi pa roon dati. Ibinato niya ang kanyang Amerikana sa sopa ng tila pinipilit na pagod, binuksan ang kurbata na parabang isang lubid na gustong-gustong takasan at bumagsak sa kama, na ang pamilyar na mga spring ay umuungol sa ilalim ng kanyang bigat nang hindi man lang nag-abala na maligo. Nanatili sa hangin ang bahagyang amoy ng mamahaling pabango niya, ngunit ito ay halo sa isang bagong banyagang bango, isang matamis na pabangong bulaklak na tila isang pagsalakay, isang walang hiyaing pag-amin mula sa isang buhay na hindi ko alam na tinatahak niya. Pagkalipas ng ilang minuto, pinuno ng banayad na ugong ng kanyang paghilik ang buong bahay, isang tunog na minsan ay nagdala sa akin ng ginhawa, ngunit ngayon ay tila isang mapanuyang himig pampatulog. Isang himig pampatulog para sa isang hangal. Tumayo ako, kumilos ng tahimik at may hinasa ang gilas ng isang asawa sa loob ng 40 taon at sinimulang ayusin ang kalat na iniwan niya sa sala, ang kanyang jacket, pitaka, cellphone at lumang laptop. Naka-on pa ang screen ng telepono, isang bagong email na kumikislap na parang masamang palatandaan. Kinunot ko ang noo. Hindi kailanman gumagamit ng email si Julian. Palagi niyang sinasabi, "Juliet, masyadong komplikado ang lahat ng teknolohiyang ito. Mas gusto kong tumawag na lang." Pero ngayon, isang email, nandoon mismo sa harap ng aking mga mata. Isang digital na multo mula sa buhay na hindi ko alam na tinatahak niya. Dahil sa morbid na kuryosidad na pakiramdam ko ay mali at kailangan, binuksan ko ito. Maikli ang mensahe, ilang salita lang nasasabog sa aking mundo. "Ang galing mo ngayong gabi, Dad." Sinundan ito ng pulang puso, isang simbolo ng pagmamahal na tumusok sa puso ko ng malamig at matalim na kirot. Napatigil ako na parabang may humampas sa akin. Ang digital na mundo ay isang malupit na salamin na sumasalamin sa katotohanang masyado kong kinatatakutan na makita. Dad. Umiugong sa isip ko ang salita. Sino ang tumatawag sa kanya ng ganoon? At sa ganoong ka-intimate at mapagmahal na tono, pinagswipe ko pababa ang screen, nanginginig ang hinlalaki ko, naghahanap ng karagdagang pahiwatig. Pero wala. Isa lamang kakaibang email address, isang kalat-kalat ng walang kahulugang karakter na hindi nagbigay ng sagot, kundi mas maraming tanong. May kumislap na kilabot sa akin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang malalim hanggang buto na takot. Parang malamig na hangin na pumapasok sa isang bitak ng pinto ng buhay ko na nagbunyag ng isang lihim na silid na hindi ko inakala na umiiral. Sinilip ko ang silid tulugan at nakita kong umikot si Julian na may ubo-ubong hika, ang mukha niya ay payapa at tahimik, isang matindi at nakakainis na kaibahan sa bagyong rumaragas sa loob ko. Ang puso ko ay tumibok na parang tulisan, isang magulong, may sala na pintig. Mabilis kong ibinalik ang telepono, nanginginig ng husto ang mga kamay ko, kaya muntik ko na itong mahulog. Nagpatuloy ako sa paglilinis, mekanikal at parang robot na ang mga galaw. Tinipon ko ang mga maruruming damit niya para dalhin sa labahan.
Habang tiningnan ko ang bulsa ng pantalon niya, naramdaman ko ang isang nakatiklop na papel, bago at malutong. Isang resibo ito mula sa isang mamahaling steakhouse sa San Antonio na may petsang gabing iyon mismo. Nakakunot ang noo ko. San Antonio? Sinabi niya sa akin na makikipagkita siya sa mga katuwang niya sa Dallas. May lumabas na munting mapait na tawa sa mga labi ko. Ayaw ni Julian magmaneho papuntang Dallas. Ang San Antonio naman ay kung saan nanirahan ang kanyang ina bago siya pumanaw. May mga magagandang alaala siya roon, isang bagay na madalas niyang ipinaaalala sa akin. Pero sino ang kasama niya sa hapunan sa San Antonio habang nagsisinungaling sa akin na nasa Dallas siya? Ipinakita ng resibo na 2 ang nag-dinner. Isang bote ng mamahaling Cabernet Sauvignon, isang alak na binili niya para sa akin noong ika-10th anibersaryo namin, isang alak na hindi ko kailanman nakalimutan, at pangunahing putahe na filet at pasta. Sinubukan kong alalahanin kung kailan huling dinala ako ni Julian sa ganong lugar. Marahil 10 taon na ang nakalipas nang buksan ko ang unang panaderya ko. Isang alaala iyon na nakaukit sa isip ko. Ang kumikislap na liwanag ng kandila, ang kanyang mapagmalaking ngiti, ang paraan ng pagtotoast niya sa aking tagumpay. Ngayon, isang kasinungalingan pala ang alaalang iyon, isang kupas na larawan sa scrapbook ng panlilinlang. Inilabas ko ang sarili kong telepono at nang may tahimik at matatag na determinasyon, kinuhanan ko ng litrato ang resibo at ang email. Ayaw kong maniwala. Pero ang kutob ng isang babae, ang kutob ng isang asawa sa loob ng 40 taon ay isang malalim at likas na kaalaman. May nangyayari at kailangan kong malaman kung ano iyon. Nanlalamig ang mga kamay ko, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa malalim na pangamba sa buhay. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa gilid ng bangin at sasaksihan ko na ang kamanghamanghang pagbagsak ng buong buhay ko. Pumunta ako sa garahe. Mainit pa rin ang lumang SUV ni Julian, ang hangin ay mabigat sa amoy ng gasolina at ng bahagyang matamis na pabango mula sa kanyang damit. Binuksan ko ang pinto at isang maliit na malamig na pangamba ang kumapit sa tiyan ko. Binuksan ko ang flashlight ko at tiningnan ang bawat sulok ng upuan ng driver. Wala namang kakaiba maliban sa ilang barya at isang walang laman na bote ng tubig. Pero nang inabot ko ang glove box sa gilid ng pasahero, dumampi ang mga daliri ko sa isang bagay na plastik at madulas. Hinila ko ito palabas at halos tumigil ang puso ko. Isang tubo ng nagamit na personal lubricant na may tuyong natirang likido sa takip. Isang malagkit, mapanirang ebidensya. Nakatayo ako roon sa madilim na garahe, nakatitig dito na parabang isang maruming lihim, isang konkretong pagpapakita ng aking pinakakatakutan. Matagal na kaming hindi nagkakasiping ni Julian, palagi niyang sinasabi na pagod na siya, na tinangay na ng edad ang kanyang pagnanasa. Kaya, para saan ang pampadulas na ito? Umalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong. Bawat pantig ay parang martilyo sa aking marupok na realidad. Parang ako'y pinaralisa, ngunit nanatiling kalmado ang isip ko dahil sa isang likas na instinktong makaligtas. Binalik ko ito sa eksaktong kinarumdaman ko. Pinunasan ko ang mga kamay gamit ang napkin hanggang magdulot ng sugat na parabang natatakot akong mag-iwan ng permanenteng marka sa balat ko ang pagtataksil. Nagpatuloy ako sa paghahanap, ngayon ay mas maingat, mas metodiko. Sa ilalim ng likurang upuan, nakakita ako ng ilang nakasuglong-suglong na napkin na nababad sa matamis na pabangong bulaklak na hindi pang lalaki at hindi rin ang malambot, pamilyar kong bango ng rosas. Ang amoy ay kakaiba, mapanghamon, isang malakas at bastos na sigaw ng pagtataksil sa tahimik na santuwaryo ng aming garahe. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat, ang pampadulas, ang mga napkin na parabang mahuhuli ko ang amoy sa isang larawan. Isinara ko ang kotse at pumasok muli sa loob. Ang bigat ng ebidensya ay bumabagsak sa akin, mas mabigat kaysa sa anumang sako ng bulaklak na aking naitaas. Umupo ako sa mesa sa kusina, nanginginig ng hindi mapigilan ang mga kamay ko habang muling hinahawakan ko ang telepono ni Julian. Sa puntong iyon, halos sigurado na akong niloloko niya ako. Tiningnan ko ang mga mensahe niya, pero puro usapan lang sa trabaho, malamig at tuyo, parang tanawin sa disyerto. Walang laman ang inbox niya, maliban sa isang kakaibang email na iyon.
Tiningnan ko ang mga folder ng amoy at draft. Wala. Lahat ay masyadong malinis, masyadong perpekto, nakadududa, na para bang binura niya ang bawat bakas ng kanyang panlilinlang. Isang dalubhasa sa kasinungalingan, mapait kong naisip. Ang aking galit ay naging isang malamig at matigas na bato sa aking dibdib, at isang bagong, mas mapanganib na emosyon ang nagsimulang gumising sa loob ko. Isang pagnanais para sa katotohanan, isang pangangailangang ilantad ang kasinungalingan kahit ano pa ang maging kapalit. Kinabukasan ng umaga, kasabay ng pagsilang ng araw at ng malambot na liwanag na sumisilip sa kurtina ng bintana, gising na ako isang multo sa sariling bahay. Hindi tumitigil sa pag-ikot sa isip ko ang imahe ng pampadulas, ng resibo sa restauran at ng email na iyon, isang nakalalasong karusel ng pagdududa. Nakatayo ako sa kusina, abala ang mga kamay ko, ngunit ang isip ko ay isang magulong buhawi. Naghanda ako ng simpleng almusal, 2 pritong itlog, toast at isang tasa ng malakas na itim na kape. Gusto yon ni Julian. Halos hindi ako nakatulog buong gabi. Bumaba si Julian na mukhang pagod, magulo ang buhok, at antok pa ang mga mata. Umupo siya sa mesa, kinuha ang tasa ng kape, humigop, at inilapag itong kalahating puno. May mahalaga akong meeting ngayon, sabi niya sa magaspang na boses. Isang linyang paulit-ulit na sinabi na niya nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Siguradong mauuwi ako ng gabi. Ang galing niya rito, naisip ko. Ang madaling kasinungalingan, ang payak na tono, nagpatuyo ng dugo ko. Tumango ako na may pilit ng ngiti, kahit ang gusto ko lang gawin ay sumigaw. Saan ang meeting? Sino ang kasama? Sa San Antonio na naman. Pero pinigilan ko ang sarili, ang galit ko ay isang tahimik na apoy at simpleng sumagot, sige, mag-ingat ka. Tumayo siya, pinatapik niya ako ng magaan sa balikat, isang kilos na mas tila na idagdag na lang kaysa isang tanda ng pagmamahal at umalis. Isinara ang pinto, iniwan ang kusina sa katahimikan, at ako'y may hinalang lumalago at nagiging isang nakakatakot na katiyakan. Inayos ko ang mesa at hinugasan ko ang mga pinggan ng paisa-isa. Ang ritmo ng gawain ay isang maliit na angkla sa bagyo ng aking mga damdamin. Hindi ako pwedeng basta na lang umupo roon at mag-imbento ng mga teorya. Kailangan ko ang katotohanan, matibay na ebidensya. Kinuha ko ang telepono ko at hinanap ang numero ni Mrs. Miller, isang kaibigan mula pa noong maraming taon na ang nakalipas na lubos na tumulong sa akin nang una kong buksan ang panaderya. Minsan niyang ikinuwento sa akin ang tungkol sa isang magaling na pribadong investigador na dalubhasa sa mga kaso ng panliligaw. Juliet, kung kailangan mo man, mabibigay ko sa iyo ang numero ni Thomas, sabi niya. Napakadiskret at mapagkakatiwalaan siya. Hindi ko inakala na kakailanganin kong tawagan siya, pero ngayon wala na akong ibang pagpipilian. Diyal ko ang numero niya, nanginginig ang boses ko, bawat pagtunog ay parang tambol ng tumitinding pagkabalisa ko. Hello, Mrs. Miller, matutulungan mo ba akong makipag-ugnayan kay Thomas? Kailangan ko siya. Nanahimik siya ng ilang segundo, isang katahimikan na maraming sinasabi bago sumagot. Juliet, anong nangyayari? May ginawa ba si Julian? Huminga ako ng malalim, ayaw kong pasukin ang mga detalye sa telepono, nasaktan at sariwa ang aking pagmamalaki. Kailangan ko lang malaman ang katotohanan. Matutulungan mo ba ako? Si Mrs. Miller, isang babaeng iilang salita pero may malalim na intuisyon, ay agad na pumayag at isang oras lang ang lumipas, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Thomas na gusto kaming magkita sa tanghali sa isang maliit na kapehan sa sentro ng bayan. Mrs. Roberts, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, ang nakasulat niya. Maikli ang mensahe, ngunit sapat na iyon para magbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Isang linya ng buhay sa dagat ng panlilinlang. Sa tanghali, pumunta ako sa kapehan, isang maliit na lugar na may mga luma at kahoy na mesa, at ang bango ng inihaw na kape na pumupuno sa hangin, isang amoy na karaniwang nagpapalubag loob sa akin, ngunit ngayon ay tila kakaiba at banyaga. Pinili ko ang isang sulok na liblib kung saan walang makapapansin sa akin, isang anino sa silid na puno ng liwanag.
Pumasok si Thomas, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, pandak at matipuno, nakasuot ng simpleng asul na kamiseta at may mga mata ng pilosopo na tila binabasa ang lahat na nakikita ang nasa likod ng mga bagay. Iabot ko sa kanya ang isang flash drive na may mga litratong kuha ko kagabi. Ang kakaibang email, ang resibo ng restaurant, ang tubo ng pampadulas, at ilang napkin. Ito lang ang meron ako, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko ay niloloko ako ng asawa ko. Ang mga salitang iyon ay tila abo ang lasa. Tumango si Thomas, sinusuri ang bawat larawan sa kanyang telepono, walang ekspresyon ang mukha, isang profesional na mukha na nagtatago sa anumang iniisip niya. Maingat siyang kumukuha ng tala sa isang maliit na notebook. Ginang Roberts, naiintindihan ko. Sisimulan kong sundan si Ginoong Roberts ngayong hapon. Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko agad sa'yo. Tumingin ako sa kanya, pinipigilan ang mga luha na sumisilab sa aking mga mata. Salamat, sabi ko ng mahina. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, ano man iyon. Tumango si Thomas ng may malasakit na tingin, isang kislap ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang makakaya ko. Umuwi ka at huwag kang gumawa ng anumang makakapukaw ng hinala. Umalis ako sa kafe at naglakad sa gitna ng madla. Ngunit naramdaman ko ang kalungkutang hindi ko pa kailanman naranasan. 40 taon ng pagsasama, isang buhay na itinayo sa pundasyong tiwala na ngayoy gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Inilagay ko ang lahat ng aking tiwala kay Julian. Palagi kong pinaniwalaan na siya ay isang taong pamilya, isang taong sasamahan ako sa anumang pagsubok. Siya ang aking sandigan, ang aking angkla. At ngayon, narito ako, kumukuha ng isang estranghero para sundan ang sarili kong asawa. Ang kabalintunaan ay isang mapait na tableta na mahirap lunok. Parang nasa isang pangit na pelikula ako, isang tauhan sa isang drama na hindi ko naman pinag-audisyonan. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa panaderya, sa pamilyar na amoy ng lebadura at harina, isang palagiang nakapapayapang presensya habang tinitingnan ko ang mga invoice ng delivery. Gumalaw ang telepono ko. May mensahe mula kay Ginoong Thomas. Binuksan ko ito, nalilisang ang dibdib ko. Parang 1 milya kada minuto ang tibok nito at parang rumaragasa ang dugo sa mga tenga ko. Larawan iyon ni Julian na nakasuot ng kulay light blue na kamiseta na madalas niyang suotin, papasok sa isang mamahaling restaurant, magkahawak kamay sa isang babae. Pinalaki ko ang larawan at muntik nang huminto ang puso ko. Si Allison iyon, ang manugang ko. Nakasuot siya ng masikip na itim na bestida, may makapal na makeup, matingkad na pulang lipstick at nakabukas ang buhok. Hindi sila mukhang biyenan at manugang, kundi parang magkasintahang nag-date. Nakatalikod ang kanilang mga katawan patungo sa isa't isa, na parang may pinagsasaluhang lihim. Napatumba ako sa upuan ko, nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang telepono. Allison, paano ito nangyari? Sa mga pagtitipon ng pamilya, palagi silang magkalayo ni Julian, halos hindi nag-uusap. Ngayon ay naunawaan ko na ito ay isang mahusay na pag-arte, isang palabas para sa akin. Nagpadala pa si Ginoong Thomas ng iba pang mga larawan. Sa isa, nakaupo sila sa isang liblib na sulok, ang mesa ay pinalamutian ng mga kandila at bulaklak. Nakayuko si Allison patungo sa kanya, nakangiti, at itinataas naman ni Julian ang baso niya para sa tagay habang nakatingin sa kanya ng kakaibang malambing. Nakita ko ang larawan at parang pinisak ang dibdib ko sa sakit. Sa loob ng 40 taon, hindi ko siya nakitang tumingin sa akin ng ganoon kahit noong bata pa kami. Noong ako ay isang dalagita mula sa San Diego na may mahabang buhok at makinang nangiti, tinitigan niya ako ng ganoon. Isang tingin ng taos-pusong pagmamahal, ng pag-ibig na inakala kong akin. Ngayon, siya na ang may-ari nito. Sa kalagitnaan ng gabi, may dumating na video mula kay Ginoong Thomas. Nakasulat sa orasan sa pader ang 2:00 ng madaling araw. Sinuot ko ang aking headphone, isang desperadong pagtatangka na panatilihing lihim iyon at pinindot ko ang play. Nanginginig ang mga kamay ko nang halos mahulog ang telepono.
Sa video, yumuko si Allison malapit sa tenga ni Julian, bumulong ng isang bagay na nagpatawa sa kanya ng malakas, isang tunog na banyaga sa akin. Matamis ang boses niya, kumikislap ang mga mata sa ilalim ng mga ilaw ng restauran. Pagkatapos ay tumayo sila at umalis, at si Julian, bilang isang tunay na Ginoo, binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya na para bang siya ay isang dalaga at siya ang kanyang minamahal. Paulit-ulit kong pinatugtog ang video, isang pagpapahirap na ako mismo ang nagdulot sa sarili. Sa bawat pag-play, pakiramdam ko ay isa na namang saksak sa puso. Si Allison, ang manugang kong babae na tinuring kong parang sariling anak, na tinuruan kong gumawa ng tradisyonal na flan ng pamilya namin, at si Julian, ang lalaking ibinigay ko ang buong buhay ko na aking kinasama sa pagbuo ng pamilya. Anong ginagawa nila sa likod ko? Sa likod ni Daniel? Ang mga tanong ay parang rumaragasang alon na nagbabantang lumunod sa akin. Inasave ko lahat ng litrato at ang video sa isang flash drive, itinatala ko ang bawat detalye, petsa, oras, lugar, pati na ang pangalan ng restaurant. Automatikong gumalaw ang mga kamay ko, pero magulo ang isip ko. Ayokong maniwala. Hindi ako makapaniwala na kayang gumawa ni na Julian at Allison ng isang bagay na napakababa at napakasadista. Pero ang ebidensya ay nasa harap ko, hindi maikakaila, isang bundok ng patunay. Nanatili ako sa panaderya sa gitna ng mga tray ng matatamis na pastry na napakabango, pero pakiramdam ko ay parang gumuho ang mundo ko. Naalala ko ang mga unang araw ng negosyo nang tinutulungan ako ni Julian magbuhat ng mga sako ng harina noong nagkakatawanan kami sa maliit na kusinang iyon. Nakasing laki ng langit ang aming mga pangarap. Ngayon parang isang malabong alaala na lang ang lahat, isang magandang kasinungalingan na matagal ko nang pinaniniwalaan. Kinabukasan ng umaga, nasa maliit na kusina ako ng panaderya, hawak ang listahan ng mga order para sa isang malaking hotel sa sentro ng bayan. Ang amoy ng harina at banilya na palaging nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila walang laman noong araw na iyon, isang hungkag na aliw. Nang matapos kong pirmahan ang invoice ng paghahatid, naninig ang telepono ko sa bulsa ng aking apron. Pinunasan ko ang aking mga kamay at nanlumo ang puso ko nang makita kong mensahe ito mula sa detective, isang maikling pangungusap lang. Jeng Roberts, nagpapadala ako ng karagdagang ebidensya. Huminga ako ng malalim, sinisikap manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang mensahe. Lumitaw sa screen ang sunod-sunod na mga larawan. Ipinakita ng una si Julian na nakasuot ng karaniwan niyang kulay abo na kamiseta, na umaalis sa isang opisina ng abogado malapit sa pangunahing plaza. Nasa tabi niya si Allison na nakasuot ng beige na damit pang opisina, ang buhok ay naka-ponytail sa taas at may malalaking itim na salaming pang-araw na halos natakpan ang mukha niya. Isang kaawang-awang pagtatangka na maging hindi makilala. Magkalapit silang naglalakad, hindi bilang mag-asawa o hipag, kundi parang magkasintahan. Ang kanilang mga katawan ay patunay sa kanilang ipinagbabawal na ugnayan. Sa sumunod na larawan, nakatayo sila sa harap ng isang 4 na bituing hotel na may kumikislap na salaming pinto at gintong karatula. Nag-zoom in ako, desperadong naghahanap ng kahit anong palatandaan para itanggi ang aking nakikita, ngunit wala. Masyado silang natural, masyadong komportable sa isa't isa, bahagi ng isang mundong hindi ako kabilang. Sumunod ang isang maikling video mula kay Ginoong Thomas. Pinindot ko ang play at ang lakas ng tibok ng puso ko na akala ko'y sasabog. Parang mabaliw na tambol sa tagiliran ko. Malayo ang kuha pero sapat na ang kalinawan para makita sina Julian at Allison sa balkonahe ng 2 palapag ng hotel. Nakapalibot ang braso niya sa baywang niya at nakasandal ang ulo niya sa balikat niya, ang mahaba niyang buhok ay banayad na gumagalaw sa hangin. At saka, na parang tusok ng kutsilyo, nakita kong naghalikan sila ng saglit nang hindi man lang nagtatago. Maikli lang ang halik, pero sapat na para sunugin ang huling kislap ng pag-asa na natira sa akin. Inulit-ulit kong pinatugtog ang video, frame by frame, bawat larawan ay lalo pang sumisid sa kaluluwa ko.
Isang mabagal at napakasakit na pagbagsak sa impyerno. Bahagyang bumukas ang kurtina ng silid at lumabas si Allison, tumakbo para yakapin si Julian. Ang mukha niya ay nagniningning sa tuwa, na para bang isang dalagita na umiibig. Sumadsad ako sa upuan, hinigpitan ko ang gilid ng mesa para hindi ako bumagsak. Sumulat si Ginoong Thomas. Rinenta rin nila ang silid para sa hapon. Mukhang magtatagal sila ngayong gabi. Babantayan ko sila. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe, naninigas ang lalamunan ko na para bang ako'y binubugbog. Ilang oras lang ang nakalipas, sumulat si Julian sa akin, "Juliet, hindi ako makakauwi ngayong gabi. Kailangan kong makipagkita sa isang posibleng katuwang na galing sa labas ng bayan. Magpahinga ka." Ang tono ay matamis at maalaga, tulad ng dati sa loob ng maraming taon. Pero ngayon alam kong lahat ng iyon ay kasinungalingan. Isang maayos na pagkakabuo ng kasinungalingan. Isang posibleng katuwang na galing sa labas ng bayan. Hindi siya galing sa labas ng bayan. Nandito siya sa isang 4 na bituing hotel kasama ang sariling manugang namin. Binuksan ko ang aking portable hard drive at maingat kong in-save ang bawat larawan at bawat video. Sa tuwing pipindutin ko ang save, tinitingnan ko ang larawan na para bang tinitiyak na hindi ako nananaginip. Sa video, napakalambing ng titig ni Julian kay Allison. Ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ni Allison ay nagpapaalala sa akin ng paraan ng paghaplos niya sa akin mahigit 30 taon na ang nakalipas. Bata pa kami noon at naniwala akong magtatagal magpakailanman ang pag-ibig namin. Isang pangakong binulong sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin sa San Diego. Ngayon na nakikita ko ito, puro kasinungalingan at hayagang pagtataksil ang nakikita ko. Naalala ko ang mga pagtitipon ng pamilya, lahat nakaupo sa paligid ng mesa, isang larawan ng aming perpektong pamilya. Palagi nang nakaupo si Allison ng malayo kay Julian. Minsan tinitingnan pa nga niya siya ng may pagkasuklam. Nagbibiro si Daniel, "Ma, sa tingin ko ayaw ni Allison kay tatay." Iniiwasan niya si tatay na parang salot. Naniwala rin ako noon. Akala ko hindi lang talaga sila nagkakaunawaan, na sinusubukan lang niyang makibagay sa pamilya. Pero ngayon, naiintindihan ko ng lahat ay isang pawang peke, isang maingat na inihandang sayaw ng panlilinlang. Masyado silang magaling umarte sa harap ko, sa harap ni Daniel, sa harap ng buong kapitbahayan. Pakiramdam ko ay isang hangal, isang bulag na asawa, na pinagtaksilan ng 2 traidor sa mismong harapan ko. Nagpapatuloy ang mga tao sa kanilang buhay nang hindi alam ang nangyayari sa balkonahe ng hotel na iyon. Ngunit nahuli ni Ginoong Thomas ang perpektong sandali na parang isang tahimik na mangangaso, isang kuha ng aking realidad. Sumagot ako sa kanya, "Salamat, pakiusap, ipagpatuloy mo lang ang pagmamasid. Kailangan kong malaman ang lahat." Maikli siyang sumagot, "Sige, manatiling kalmado." Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay na naging tahanan namin ni Julian. Parang dayuhan na ito ngayon, isang lugar ng mga multo at kasinungalingan. Binuksan ko ang drawer ng aparador at inalis ang isang makapal na sobre. Ang mga kamay ko ay kumikilos ng may malungkot na determinasyon. Inprint ko lahat ng ebidensya, mga larawan ni na Julian at Allison na umaalis sa opisina ng abogado, mga larawan ng pagpasok nila sa hotel, mga larawan nila sa balkonahe at bawat frame ng video. Maingat kong inayos ang mga ito, sinelyuhan ang sobre at itinago sa ilalim ng drawer sa lalam ng mga lumang litrato ng pamilya. Tiningnan ko ang litrato namin 4, sina Julian, Allison, Daniel at ako. Sa kaarawan ni Daniel, ilang taon na ang nakalipas. Nakangiti si Allison, mahigpit na niyayakap si Daniel habang nakatayo sa tabi ko si Julian na nakapatong ang braso sa balikat ko na tila ipinagmamalaki. Ngayon na tinitingnan ko ito, gusto ko na lang itong punitin ng punitin, tanggalin sa buhay ko ang larawan ng kanilang mga ngumingiting mukha. Kinabukasan ng umaga, bago pa sumapit ang madaling araw, narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Julian na parang lasing, mabaho ng alak. "Masyadong mahirap ang partner, Juliet," reklamo niya sa boses na magaspang, pulang-pula ang mga mata na para bang hindi siya nakatulog magdamag.
Kailangan kong uminom ng marami. Pagod na pagod ako. Nasa kusina ako, may hawak na baso ng tubig, pinapanood siyang nagpe-perform habang pakiramdam ko'y pinapahiran niya ng asin ang sugat. Magpahinga ka, sagot ko ng kalmado gaya ng dati, ang sanay na boses ng isang asawa. Kailangan mong magtrabaho bukas. Tumango siya, pinatapik ako sa balikat na para bang walang nangyari at hinila ang sarili papunta sa silid tulugan. Ilang minuto lang, mahimbing na siyang humihilik para bang hindi niya ako kailanman niloko, para bang hindi siya kailanman pumunta sa hotel kasama ang manugang namin. Nang matiyak kong natutulog na si Julian, naninig ang telepono ko. Tawag iyon mula sa detective, si Ginoong Thomas. Mahina ang boses niya, halos bulong, na para bang natatakot siyang may makarinig. Ginang Roberts, naitala ko ang kanilang usapan sa parking lot ng hotel. Gumamit ako ng espesyal na kagamitan. Hindi nila ito napansin. Ipapadala ko na ito sa iyo ngayon. Mabilis na tumibok ang puso ko, pero sumagot lang ako. Salamat Thomas, ipadala mo sa akin ang file. Makalipas ang ilang minuto, may lumitaw na audio file sa messages ko. Sinuot ko ang headphones ko, umupo sa mesa at pinindot ang play. Ang unang narinig ko ay ang boses ni Allison, malamig at ambisyoso, parang boses ng estranghero. Dad, bilisan mo na yung pekeng kontrata. Gusto ko nang makuha ang buong kadena ng mga tindahan. Gusto kong maalis sa bahay ang matandang bruha. Naramdaman kong may sumuntok sa dibdib ko at mahigpit kong hinawakan ang telepono. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Julian, malalim at kumpiyansa. Huwag mong alalahanin ang mga papel na iyon. Wala siyang alam si Juliet. Iwan mo sa akin. Sobrang tiwala niya sa akin. Parang kutsilyong umiikot sa puso ko. Hindi lang nila ako niloloko. Pinaplano nilang kunin ang lahat ng aking pinagtayo. Ang kadena ng mga panaderya, lahat ng pawis, luha at mga gabing walang tulog. Ang pag-bake ng bawat batch. Ang pag-ikot sa buong bayan para mag-deliver at mapanatili ang aking reputasyon. Akin lahat iyon. Hindi kailanman nagdumihan ng kamay si Julian sa kusina. Hindi siya nagtrabaho sa counter o pumirma ng kontrata sa mga hotel. At ngayon gusto nilang kunin lahat iyon ni Allison. Para paalisin ako sa bahay na ginawa kong tahanan. Halos bumigay ako, pero nagawa ko pang kopyahin ang audio sa flash drive kung saan ko iningatan ang iba pang ebidensya. Maingat kong isinulat ang oras at lugar na para bang sinusubukan kong manatiling matatag sa gitna ng bagyo. Kinabukasan, habang nagkape ako sa panaderya, nanibibre muli ang telepono ko. Nagpadala si Thomas ng isa pang batch ng mga bagong litrato na kuha gamit ang telephoto lens. Sa mga ito, nasa loob ng kotse ni Julian si Allison na may makapal na tumpok ng mga papel sa harap nila. May hawak si Allison na pulang panulat at masigasig itong nagmamarka sa dokumento. Si Julian naman, sa tabi niya, ay tumango at ngumiti na para bang sang-ayon na sang-ayon. Sumulat si Thomas, may narinig ako, mukhang gusto nilang gamitin ang isang kontak sa opisina ng notaryo para gawin ang paglilipat. Iimbestigahan ko pa. Pinadako ko ang larawan. Nakita ko ang mga letra sa papel kahit hindi ko mabasa, pero alam kong hindi ito pangkaraniwang papeles sa trabaho. Pinaplano nilang nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko, hakbang-hakbang. Nakaupo ako roon sa gitna ng mga bandehadong may matatamis na pastry na napakabango, pero pakiramdam ko ay parang guguho ang buong mundo ko. Binuksan ko muli ang audio file, sinuot ko ang headphone ko at pinakinggan kong mabuti ang bawat pangungusap, bawat salitang sinabi nila. Ang salot na matandang babae. Ganyan niya akong tinawag. Naalala ko ang mga araw nang kakapasok pa lang niya sa pamilya. Nang tinuruan ko siyang magluto ng kanin, nang yakapin ko siya na parang anak na babae, inakala kong bahagi siya ng pamilya, na siya ang babaeng, kasama si Daniel ang magtatayo ng kinabukasan. At si Julian, ang lalaking minahal ko mula pa noong bata pa ako sa San Diego, na nanumpa na sasama siya sa akin hanggang sa wakas. Pinagkatawanan nila ako, isang hangal na naniniwala pa rin sa pag-ibig at pamilya. Pumasok ang isang regular na costumer, si Mrs. Peterson, na palaging bumibili ng mga pastry para sa kanyang mga apo. Juliet, palaging puno ng tao ang bakery mo nitong mga nakaraan. Lumalawak ang hanay ng mga tindahan mo. Napaka-proud ko sa'yo, sabi niya.
Mainit ang boses. Pinilit kong ngumiti at sumagot. Salamat. Pinipilit kong gawin ang makakaya ko. Ngunit sa loob-loob ko, gumuho ako. Nagtanong ako sa sarili kung ano ang iisipin niya kung malalaman niya ang katotohanan. Ituturing ba niya akong isang malakas na babae o isang hangal na niloko ng kanyang asawa at manugang na babae? Binalot ko ang mga pastry ni Mrs. Peterson, nagpaalam sa pintuan at bumagsak sa aking upuan, nakahawak sa aking ulo. Gusto kong umiyak, ngunit walang luha ang bumagsak. Sa halip, isang tahimik na galit ang umuusok sa loob ko na parang apoy sa hurno, handang sumiklab anumang sandali. Nang gabing iyon sa hapunan, nakaupo ako sa tapat ni Julian sa maliit na kusina sa ilalim ng dilaw na ilaw na nagbigay sa mukha niya ng kakaibang baluktot na ningning. Kumain siya at nagsalita ng monotono na para bang walang mali, na para bang hindi magwawakas ang mundo para sa kanya. Juliet, kailangan kong pirmahan ang ilang mahahalagang papeles ng negosyo ngayong linggo. Baka gusto mong suriin mo muna. Masalimuot sila. Kumuha ako ng isang piraso ng tinapay at nagkunwaring ninunguya ito, pero sa isip ko ay naririnig ko lang ang boses ni Allison mula sa recording. Dad, bilisan mo na at pirmahan ang mga pekeng kontrata. Alam kong sinusubukan niya lang ang sitwasyon. Gusto niya akong hilahin sa maruming plano niya. Ngumiti ako ng tuyo, isang pagpapanggap ng asawang masyadong pagod para makipagtalo, at sumagot, "Oo, titingnan ko sila mamaya. Pagod na ako ngayon." Tumango siya, humigop ng alak, nakatingin sa akin na para bang walang mali. Pero alam kong sa likod ng ngiting iyon ay isang lalaking handang kunin ang lahat ng aking pinagtayo. Isang mandaragit na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nag-inom pa si Julian ng ilang baso ng alak. Namula ang mukha niya at nagsimulang mag-slur ang kanyang mga salita tungkol sa isang mahirap na kliyente na nakita niya noong araw na iyon. Tumango ako na para bang nakikinig, pero sa loob-loob ko gusto kong sumigaw. Akala mo ba ganoon ako katanga? Nang bumangon siya, nauutol-utol at pumasok sa silid tulugan, inayos ko ang mesa, mabagal ang bawat galaw ko, pinipigilan ang galit na kumukulo sa loob ko. Naghulog siya sa kama, malakas ang hilik, at iniwan ang susi ng kotse niya sa bedside table, kumikislap sa mahinang ilaw, isang tawag ng sirena para sa aking paghihiganti. Tinitigan ko ang mga ito, nanlilisod ang puso ko sa dibdib. Ito na ang pagkakataon ko, ang sandali ko. Dahan-dahan akong pumasok sa silid tulugan, maingat na walang ingay. Bawat hakbang ay pakiramdam ko'y paglalakad sa pagitan ng sakit at determinasyon, sa pagitan ng nakaraan at ng bagong di kilalang hinaharap. Kinuha ko ang mga susi, mariing pinisil, at diretso akong nagtungo sa garahe. Tahimik ang gabi, parang walang ingay, na para bang humihigop ang mundo ng hininga. Ang tanging naririnig ko ay ang mga kuliglig sa labas, ang kanilang tili ay parang soundtrack sa aking tahimik na galit. Binuksan ko ang flashlight ng telepono ko. Ang mahinang liwanag ay nagbigay liwanag sa lumang SUV ni Julian, isang tahimik na kasabwat sa kanyang pagtataksil. Binuksan ko ang pinto. Nariyan pa rin ang amoy ng gasolina na halo sa kakaibang matamis na pabango. Binuksan ko ang glove compartment sa pagitan ng mga upuan at nariyan nga ang tubo ng pampadulas na maluwag ang takip at may tuyong natirang dumi sa gilid. Isang monumento ng kanilang pagtataksil. Hawak ko ito sa kamay, na para bang hawak ko ang isang maruming lihim. Kitang-kita na ginamit nila ito muli, na para bang kumpirmasyon na patuloy pa rin sina Julian at Allison sa kanilang lihim na laro, ang kanilang baluktot na sayaw. Dinala ko ang tubo ng pampadulas sa kusina, inilagay ko ito sa counter at hinugasan ko ang aking mga kamay gamit ang sabong lemon. Pinagkuskus ko ang mga ito ng mabuti na para bang binubura ko ang bawat bakas ng pagtataksil, nakakadampian ko lang. Hindi pinakalma ng sariwang samyo ang aking galit, ngunit nakatulong ito para manatiling nakatutok ang aking isipan. Binuksan ko ang drawer ng mga kasangkapan at kinuha ko ang isang tubo ng malinaw na industrial superglue, pareho ng dati kong ginamit para ayusin ang isang upuan sa panaderya.
Isang kagamitan ito sa hanapbuhay ko, ngayon ay sandata na ng aking paghihiganti. Maingat kong inalis ang takip ng pampadulas at pinuno ang tubo ng pandikit, patak-patak, hanggang tuluyang mapuno. Pinunasan ko ang bibig nito, bahagyang yugyog para maghalo, at sinubukan ko ng kaunti. Maayos itong lumabas, parang orihinal na pampadulas. Sa unang tingin, walang makapapansin ng pagkakaiba. Bahagya akong ngumiti kahit na parang may bagyong rumaragasa sa loob ko. Hindi ito laro. Ito ang unang hakbang para makamit ang katarungan. Inilagay ko pabalik ang tubo sa glove compartment, inayos ko ang floor mat at ang upuan ayon sa dati, para bang walang nakahawak ng kahit ano bago isara ang kotse. Binuksan ko ang trunk para suriin. May mga nakakusot na bag lang, isang walang laman na bote ng tubig, at isang hindi nagamit na kondom na nakahiga sa isang sulok. Halos tumigil ang paghinga ko, pero hindi na ako nagulat. Kumuha ako ng litrato gamit ang telepono ko, at idinagdag ko ang mga ito sa lumalaking koleksyon ng ebidensya. Bawat larawan ay isa pang piraso, isang paalala na hindi ko maaaring hayaang makalusot sina Julian at Allison sa kanilang mga kasinungalingan. Pagbalik sa bahay, ibinalik ko ang mga susi sa kanilang kinalalagyan sa tabi ng alarm clock ni Julian. Kumuha ako ng isang lumang libro at umupo sa sopa sa sala na nagkukunwaring nagbabasa. Bumaba ang mahinang ilaw sa mga pahina, pero hindi ako nakabasa ng kahit isang salita. Panay ang pag-ikot ng ulo ko. Naalala ko si Daniel, ang anak ko, na naniniwalang masaya siyang nabubuhay kasama si Allison nang hindi alam ang katotohanan. Paano ko sasabihin sa kanya na siya at ang sariling ama niya ay tinataksilan kami? Naalala ko ang kadena ng panaderya, ang 40 taon ng pagsusumikap at mga gabing walang tulog, ang lahat ng pagtatalo namin ni Julian para ipagtanggol ang pangarap ko. Hindi niya talaga ito naintindihan, pero pinagkakatiwalaan kong sinusuportahan niya ako. Ngayon alam ko nang hinihintay lang niya ang tamang sandali para kunin ang lahat. Isang oras ang lumipas, nagising si Julian at pumasok ng pauutot sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita niya ang mga susi sa mesa at wala siyang kahit kaunting hinala. "Hindi ka pa rin natutulog, Juliet?" Tanong niya ng antok. Ngumiti ako at sumagot, "Hindi, nagbabasa lang ako ng kaunti. Tapusin mo na ang tubig mo at bumalik ka na sa kama." Tumango siya, uminom at bumalik sa silid tulugan, agad na umuungal. Tiningnan ko siya na para bang estranghero. Ang lalaking minsang nangakong sasamahan ako hanggang sa wakas ay ngayon ay nagbabalak na sirain ang pinakamamahal ko. Pero hindi niya alam na sinimulan ko na ang aking pag-atake. Sa madaling araw, bumangon ako. Mahinhin na pumapasok ang sinag ng araw sa bintana ng panaderya. Nasa karaniwan kong kusina ako, nagkiknid ng masa, naghahanda ng mga tinapay at matatamis na pastry para sa isang malaking order ng hotel. Piniga ko ang masa ng buong lakas, inilalabas ang lahat ng galit ko sa bawat galaw. Nang umuwi ako para sa almusal, pinilit kong manatiling kalmado. Gising na si Julian, may hawak na tasa ng itim na kape. Inihain ko sa kanya ang itlog at toast. "Julian," sabi ko ng kalmado, "kailangan kong bumiyahe papuntang Nashville bukas para pirmahan ang kontrata sa isang bagong kasosyo. Siguradong mauuwi ako ng gabi. Pwede mo bang asikasuhin ang hapunan?" Pinagmasdan ko siya sa gilid ng aking mata. Tumingin siya ng may pagtataka, pero sa kanyang mga mata may kumikislap na hindi pag-aalala. Ito ay ginhawa. "Malaking kontrata ba?" tanong niya. Hinahawakan ang aking kamay nang kunwaring may lambing. "Huwag kang mag-alala. Sige, ako na ang bahala." Pero ang kislap sa kanyang mga mata, ang bahagyang kurba ng kanyang mga labi na parabang may mabigat na bagay na nawala, ay tumusok sa dibdib ko. Gusto niyang umalis ako at alam kong eksakto kung bakit. Ngumiti ako at tumango. "Salamat, tatawagan kita kung makauwi akong late." Uminom siya ng isa pang lagok ng kape. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing kailangan niyang pumasok ng maaga sa opisina. Nang umalis siya, nakita kong naiwan niya ang telepono sa mesa at sumindi ang screen dahil sa isang hindi nasagot na tawag. Ang pangalang lumabas ay nangunot ang noo ko. Tumibok ng mabilis ang puso ko.
Allison Thomas, sigurado akong siya iyon. Bago ko pa man mahawakan ang telepono, bumalik si Julian, kinuha ito ng padalos-dalos at pinatay ang screen sa harap ko. Nakalimutan ko, bulong niya na may pilit ng ngiti at umalis na siya. Nakatayo ako roon at pinanood ang pagsara ng pinto na para bang sinampal ako. Hindi na niya sinisikap pang itago ito. Noong araw na iyon, nagtrabaho ako na parang makina, naghahatid ng tinapay, pumipirma sa mga invoice at ngumingiti sa mga customer. Pero ang isip ko ay nakatuon lang kina Julian at Allison. Hindi ko sila maaaring hayaang ipagpatuloy ang kanilang pagpapanggap sa likod ko at ni Daniels. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya para marinig mula sa kanilang mga sariling bibig ang sinasabi nila kapag akala nila walang nakakarinig. Nang gabing iyon, nagkunwari akong pagod. Maaga akong natulog at sinabi ko kay Julian, kailangan kong gumising ng maaga bukas para makasakay ng bus, kaya matutulog na ako. Tumango siya, hinaplos niya ako sa balikat. Magpahinga ka, Juliet. Ingat ka sa biyahe mo bukas. Nahiga ako at pinikit ang mga mata, pero pinakiramdaman kong mabuti ang bawat ingay sa bahay. Malapit ng hating gabi, nang tumigil ang hilik ni Julian, narinig kong tahimik siyang bumangon. Ang mahinang liwanag mula sa kanyang telepono ay kumislap sa dilim. Lumabas siya ng silid na may dalang telepono, akala niyang natutulog ako. Nanatili akong nakahiga, kumakabog ang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumangon at sinundan ko siya ng paika-ika. Nagtago ako sa likod ng makapal na kurtina sa sala at nakita ko siyang nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa bintana. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tenga at nagsalita ng mahinahon. Oo, syempre. Pumunta ka rito sa bahay bukas. Hindi na tayo kailangang pumunta sa hotel. Kailangan umalis ni Juliet ng bayan para pumirma ng kontrata at babalik siya ng huli. Narinig ko ang mahinang halakhak mula sa kabilang linya, ang malambing na boses ni Allison. Ang galing niyan, Dad. Sa wakas, makakapag-relax na tayo. Tumatawa si Julian, sumagot, Oo, maaga kang pumunta. Maghihintay ako. Nakatayo ako roon sa likod ng kurtina, ramdam kong umaalab ang dugo ko. Hindi lang nila ako niloloko, plano pa nilang gawing tambayan ang bahay ko, ang bahay ng anak ko. Narinig ko ang mahinang halakhak mula sa kabilang linya. Ang matamis na boses ni Allison, Ang galing, Dad. Sa wakas, makakapag-relax na tayo. Humagikik si Julian, sumagot, Oo, maaga ka. Maghihintay ako. Tinago ko ito sa likod ng bookshelf sa silid tulugan, katabi ng headboard. Sigurado akong makukuha nito ang lahat. Maingat kong inayos ang cable at tinakpan ito ng photo frame ng pamilya. Ang litrato namin 4 sa kasal ni na Daniel at Allison. Nang tignan ko ito, nakaramdam ako ng mapait na lasa. Ang ngiti ni Allison, ang yakap ni Julian. Ngayon, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Bago bumalik sa kama, sinigurado kong gumagana pa ang recorder. Inayos ko ng maayos ang photo frame para matakpan ang cable. Pagkatapos, nahiga ako, nagkunwaring natutulog. Bumalik si Julian sa silid tulugan, sumubsob sa kama at umungol na para bang walang nangyari. Ngunit nakabukas ng malapad ang mga mata ko sa dilim, mas gising kaysa dati. Inabot ko ang orasan at inset ko ang alarmang mas maaga kaysa dati. Pinikit ko ang mga mata ko pero hindi para matulog. Handa na ako para sa susunod na hakbang ng plano ko. Gumising ako ng 5:00 ng umaga habang madilim pa. Tanging ang mahinang liwanag mula sa mga ilaw sa kalsada ang pumapasok sa bintana. Tahimik ang bahay. Ang tanging naririnig ko ay ang tuloy-tuloy na paghilik ni Julian mula sa silid tulugan. Nasa kusina ako, may hawak na tasa ng malamig na kape, nakatitig sa kawali ng mantika na nakapatong na sa kalan. Ito na ang huling hakbang ng aking plano, isang simpleng bitag na may usok, ngunit sapat na para ilantad ang katotohanan. Tinali ko ang isang manipis na lubid sa igniter ng kalan. Dinadala ko ito sa bintana at ikinabit sa isang mabigat na bagay, isang lumang lata ng kape na nakita ko sa cabinet. Ang kailangan ko lang gawin ay hilahin ito mula sa malayo at sasindihan ng apoy ang langis, nalilikha ng makapal na itim na usok, sapat na para mag-alarm sa mga kapitbahay.
Binuksan ko ng kaunti ang bintana sa tabi ng kalan para makalabas ang usok. Pagkatapos, sinubukan ko itong isang beses. Mabilis na tumaas ang usok, bumubuo ng mga paikot-ikot na hugis na parang babala. Agad ko itong pinatay, muling sinuri ang lahat at tiniyak na walang maiiwang bakas na maaring magduda kay Julian. Nagsuot ako ng jacket, kinuha ang malaking bag ko at nagkunwaring aalis na para sa biyahe ko. Bago ako umalis, pumasok ako sa silid tulugan at marahang yugyog si Julian. Kailangan kong pumunta sa istasyon ng bus ngayon din, sabi ko ng kalmado. Magsasign ako ng kontrata. Malamang babalik ako ng huli ngayong gabi. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa malumanay na boses ay sumagot, "Sige, mag-ingat ka, Juliet. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anumang bagay." Pagkatapos ay inilubog niya ang kanyang mukha sa unan at muling nakatulog. Tinitigan ko ang lalaking minsan kong minahal at pinagtiwalaan. Ngayon na nakahiga siya roon, na hindi alam ang bitag na naghihintay sa kanya, tumalikod ako, mabigat ang dibdib ngunit matatag ang mga binti. Sa halip na pumunta sa istasyon, tumawid ako sa kalsada papunta sa bahay ni Mrs. Peterson. Siya ang kapitbahay at kaibigan ko. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ako nang may pag-aalala nang makita niya ang bag ko. "Juliet, anong ginagawa mo ng ganito kaaga? May problema ba?" Tanong niya nang may pagmamahal. Pinilit kong ngumiti. "Mrs. Peterson, maaari po ba akong manatili rito ng ilang oras? Kailangan kong bantayan ang bahay ko." Nagkunot siya ng noo, pero wala nang ibang sinabi. Naghain siya ng mainit na kape para sa akin at binigyan ako ng upuan sa tabi ng bintana. Mula doon, nakikita ko ang pasukan ng bahay ko kung saan papasok sina Julian at Allison at doon mabubunyag ang katotohanan. Mga 10:00, may huminto na taxi sa harap ng bahay. Bumaba si Allison na nakasuot ng magaan na bestidang may bulaklak at madilim na salaming pang-araw na parabang natatakot siyang may makakakilala sa kanya. Binuksan ni Julian ang pinto, nagmadaling lumingon-lingon at agad siyang dinala sa loob. Mahigpit kong hinawakan ang tasa ng kape ko at kumakabog ang puso ko sa dibdib. "Panahon na!" bulong ko at binuksan ko ang app sa telepono ko na konektado sa nakatagong recorder na iniwan ko sa silid tulugan. Nagsimulang tumunog sa aking headphones ang tawa ni Allison, ang pagtingting ng baso, mabibigat na hakbang. Pagkatapos ay narinig ko ang malalim na boses ni Julian. "Ayos lang, hindi na tayo kailangang magtago sa hotel." Tumawa si Allison. "Marunong ka talagang pumili ng oras. Wala na ang matandang bruha, di ba?" Kinagat ko ang labi, pinipigilan ang galit habang pinakikinggan ko siyang tinatawag akong matandang bruha nang may matinding paghamak. Pagkatapos, nagsimulang bumagbag ang kama kasama ang iba pang mga tunog na ayaw ko nang pakinggan. Pinikit ko ang mga mata, huminga ako ng malalim at sinabi ko sa sarili ko, "Sandali na lang, Juliet, sandali na lang." Makalipas ang ilang minuto, biglang sumigaw si Allison. "Ano ba ito? Hindi tayo makagalaw." Puno ng takot ang boses niya, halos humahagulgol. Umungol si Julian. "Tumahimik ka! Sandali! Hayaan mo akong makita!" Ngumiti ako. Bahagya kong hinawakan ang telepono ko at pinatakbo ko ng malayuan ang bitag ng usok. Hinawi ng malakas ang tali. Sumiklab ang kalan, sumiklab ang kawali ng langis. Sumirit ang itim na usok mula sa bintana ng kusina sa makakapal na paikot-ikot, kumakalat sa labas na parang senyales ng alarma. Nanginig si Mrs. Peterson. Tumingin siya sa labas ng bintana. "Juliet, nasusunog ang bahay mo." Nagkunwari akong natakot pero sa loob ko ay kakaiba ang kalmado. Nagsimulang lumabas sa kanilang mga bakuran ang mga kapitbahay, sumisigaw, "Nasusunog ang bahay ni Juliet. Tawagan ang mga bumbero." Agad na kinuha ng isang lalaki sa malapit, si Ginoong Miller, ang kanyang telepono at tinawagan ang departamento ng bumbero ng lungsod. Nanatili ako roon, mahigpit na nakahawak sa aking tasa ng kape, nakatitig sa aking bahay. Lahat ay ayon sa plano. Sa aking mga headphone, lalo pang naging desperado ang boses ni Allison. "Julian, gumawa ka ng paraan. Hindi ako makagalaw." Sumigaw si Julian. "Huwag kang sumigaw. Sinusubukan ko." Pero alam kong wala silang magagawa. Epektibo na ang industrial super glue na ipinagpalit ko, na iniwan silang nakakulong sa pinaka-nakahihiyang sandali nila.
Inisip ko silang nagpupumiglas, natatakot, at may bahagi sa akin na nasiyahan. Hindi dahil malupit ako, kundi dahil sila ang nagtulak sa akin dito. Gusto nilang kunin ang panaderya ko, ang pamilya ko, pati ang dangal ko. Ngayon papabayaran ko sila. Tumingin ako sa bintana. Patuloy na tumataas ang usok at lalo itong sumisiksik. Nagkukumpulan ang mga kapitbahay, sumisigaw sa takot. Anong nangyayari? Tanong ng isang tao. Nasaan si Juliet? Umalis siya ng bayan para magtrabaho. Yun din ang narinig ko, sagot ng isa pa. Si Mrs. Peterson na nakatayo sa tabi ko ay tumingin sa akin nang may pag-aalinlangan pero wala siyang sinabi. Marahan lang niyang pinisil ang kamay ko. Alam kong may kutob siya pero hindi ko na kailangang magpaliwanag. Malapit nang sumabog ang katotohanan at handa na ako. 10 minuto lang ang lumipas nang tumunog ang sirena ng isang bumbero sa dulo ng kalye na parang kuko ng kamatayan. Pumaspas ang pulang sasakyan at bumangga ng nakahinto sa harap ng bahay ko. Nakita kong tumalon si Daniel palabas ng upuan ng driver na nakasuot ng uniforme ng hepe ng bumbero, nakakunot ang muka. Sumigaw ang anak ko ng may tiyak na boses, "Ihanda ninyo agad ang mga kagamitan, baka may tao sa loob." Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng matinding kirot. Ang anak ko na palaging ipinagmamalaki ang kanyang pamilya at mga magulang. Ngayon ay haharap na siya sa pinakamalupit na katotohanan. Gusto ko siyang takbuhan at yakapin at sabihing, "Pasensya na, Daniel." Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Nanatili akong hindi gumalaw, hinayaan kong maganap ang lahat. Ang usok mula sa kusina ay patuloy na tumataas ng makapal, na nagpaniwala kay Daniel at sa kanyang kuponan na may malubhang sunog. Pinangunahan ng anak ko ang daan gamit ang martilyong pambuwag na binubuwag ang harapang pinto. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw sa hangin. Sinundan siya ng kanyang mga kasama na may dalang hose at pampatay ng apoy. Pinakinggan ko ang kaguluhan mula sa silid tulugan, ang desperadong sigaw ni Julian na halos sa hagulgol ni Allison. "May gawin ka, Julian. Hindi ako makagalaw." Gumungol si Julian. "Tumahimik ka. Huwag kang sumigaw." Kinagat ko ang labi ko. Pinipiga ang telepono kung saan patuloy pang ipinapadala ng app ang audio mula sa nakatagong mikropono. Nakahuli sila, walang magawa gaya ng aking pagkalkula. Pumasok si Daniel sa silid tulugan at na-imagine ko na kung ano ang nakita niya. Ang sariling ama niya at ang asawa nito nakahubad, nakadikit sa isa't isa sa kama, maputla ang mga mukha sa sakit at panic. Hindi ako nandoon, pero sa pamamagitan ng headphones ko, narinig kong nanginig ang boses ni Daniel. Ano? Ano ito?" May isang bumbero sa likuran niya ang bumuntong hininga ng may gulat. "Diyos ko!" Hindi na mapigilan ng isa ang sarili at bumulalas ng nerbyosong tawa. Ngunit agad na sumigaw si Daniel, "Tahimik!" Alam kong ang sigaw na iyon ay hindi lang para mapanatili ang kaayusan, kundi huling pagtatangka ng anak ko na itago ang kanyang sakit. Ang kahihiyan ay nabunyag na ngayon hindi lang kay Daniel, kundi sa buong pangkat ng bumbero at sa buong kapitbahayan. Lumabas ang isang bumbero at sinabi kay Daniel, "Hepe, nakontrol na ang usok. Maliit lang na sunog sa langis iyon. Hindi naman seryoso." Ngunit hindi sumagot si Daniel. Inakala kong nasa silid pa rin ang binata, natulala sa nakikita niya. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay, nagtipon sa harap ng pinto, nagtuturo at nag-uusap ng mahina. "Anong nangyayari?" "Si Julian at ang manugang niya," sigaw ng isang babae, puno ng gulat ang boses. "Diyos ko, paano nangyari ito?" Ani ng isa pa. Si Mrs. Peterson na nakatayo sa tabi ko ay kinuha ang kanyang telepono at tahimik na nagsimulang mag-record. Inilapit ang camera kina Julian at Allison na nagkikigkas sa kama. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa sakit. Tinitigan niya ako ng puno ng awa at galit. "Juliet, alam mo ito, hindi ba?" Hindi ako sumagot. Tumangulang ako ng mahina nang hindi inaalis ang tingin ko sa bintana. Lumabas si Daniel mula sa silid tulugan. Narinig ko ang kalampag ng kanyang mga bota sa sahig na yari sa kahoy. Sa headset, narinig kong sumigaw si Julian sa magaspang na tinig. "Lumabas na kayong lahat dito. Isara mo ang pinto, Daniel."
Ngunit huli na ang lahat. Nakatipon na ang buong kapitbahayan, ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng paghamak, ang kanilang mga bulong ay parang koro ng hiya. Bayaw at hipag na nahuli sa akto. Hindi ka pani-paniwala, wika ng isang lalaki. Kawawa si Juliet, paano nangyari ito? May isa pang bumuntong hininga. Ang mga bumbero, matapos ang saglit na pag-aatubili, ay kinailangang kumilos. Binalot nila ng mga kumot sina Julian at Allison, sinisikap takpan ang kanilang magkakahitit na katawan at dinala sila palabas sa mga stretcher. Naririnig ko ang putol-putol na pag-iyak ni Allison na halo sa kanyang mga ungol ng sakit. Pakiusap, gumawa kayo ng paraan, hindi ko na talaga matiis ito. Mahina lang na naibulalas ni Julian. Huwag ninyong hayaan na may makakita sa atin. Ngunit nakita na sila ng buong kapitbahayan. May mga mukha ng pagkasuklam, mga pang-aasar na tawa, at mga pag-iling na puno ng pagkadismaya. Dinala sila palabas na nakabalot sa manipis na kumot sa gitna ng lumalakas na bulong-bulungan. Nakakahiya, bayaw at manugang, Diyos ko ang baho naman, nakatipon pa rin ang mga tao sa pasukan nang umalis ang ambulansya na umaalingaw-ngaw ang sirena. Sa gitna ng malalakas na boses, may narinig akong pagsabog ng tawa. Ang palabas, sigaw ni Ginoong Miller. Hindi ako makapaniwala na may 2 taong walang hiya sa mundong ito. Isang matandang babae ang umiling at bumulong sa katabi niya. Kawawa si Juliet. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao, nagpapanggap na nagulat na parabang kakaripas ko lang mula sa istasyon ng bus. Nakatayo si Daniel nang hindi gumagalaw sa bakuran, nakabitin ang mga braso at maputla ang muka na parang multo. Iniwasan ng kanyang mga kasama sa koponan na tingnan siya at tahimik nilang inipon ang kanilang mga kagamitan. Alam kong hindi lang nagulat si Daniel nang makita ang kanyang ama at ang kanyang asawa na magkakaipit sa kama, kundi pati na rin sa dobleng pagtataksil ng 2 taong pinakamamahal niya. Gusto kong tumakbo at yakapin siya para sabihing pasensya na sa pagpapahintulot kung makita niya ang ganoong bagay. Pero pinigilan ko ang sarili at sumunod sa likod ni Mrs. Peterson na tahimik na sinamahan ako papunta sa ospital. Naupo kami sa pasilyo sa 2 palapag habang naghihintay at pinanatili ko ang itsurang nag-aalala ng isang asawa na kakadiskubre lang na nasunog ang bahay niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang isang doktor na pawis ang noo. Tinitigan niya ako at nagsalita ng mahina. Giang Roberts, nagawa naming paghiwalayin sila. Sa kabutihang palad, walang malubhang pinsala. Kailangan lang nila ng pomento para sa balat. Tumango ako, nagkunwaring ginhawa ang pakiramdam habang palihim kong hinaplos ng mga daliri ang aking pitaka kung saan ko itinago ang 2 tubo ng makapal na mustasa na inihanda ko. Salamat, doktor, sabi ko. Nanginginig ang boses para itago ang aking mga plano. Pwede ko ba silang makita? Tumango siya at dinala niya ako sa istasyon ng nurse kung saan binigyan nila ako ng 2 tubo ng ointment. Ang nurse, isang dalagang babae, ay tumingin sa akin ng may habag. Ma'am, napakahirap na sitwasyon ito. Pasensya na talaga. Ngumiti ako ng mahina at nang lumingon siya, pinalitan ko ang mga tubo ng mustasa na dala ko sa bag ko. Mabilis at may kumpiyansa ang kilos ng mga kamay ko na parabang inensayo ko na ito ng daan-daang beses sa isip ko. Pumasok ako sa silid ng ospital na may hawak na tubo ng mustasa, nagpapanggap na nag-aalala. Julian, Allison, ayos lang ba kayo? Nakahiga si Allison sa kama, magulo ang buhok, namumula ang mga mata at hindi makatingin sa akin. Si Julian, na maputla pa rin, ay nagbulong, Juliet, pwede kitang ipaliwanag, pero hindi ko siya pinatapos. Inilagay ko ang tubo ng mustasa sa mesa sa tabi ng kama at umalis. Makalipas ang ilang minuto, may sumigaw ng nakakakilabot mula sa loob ng silid. Nakatakip si Allison sa mukha, umiiyak, napupuno. Parang nasusunog ang balat ko. Nagkikirot si Julian sa kama, nanunumpa. Ano ba ito? Sinong gumawa nito? Nagkagulo ang buong pasilyo. Lumabas ang mga pasyente at mga kamag-anak para sumilip. May isang matandang babae na bumulong sa kanyang anak na lalaki. Sila yan, ang mag-asawa mula sa video ngayong umaga sa internet. Ang biyenan at ang manugang. Kahihiyan talaga. May isa pang nagdagdag, karapat-dapat sila rito.
Tumakbo ang doktor papasok sa silid at inutusan ang mga nurse na linisin ang kanilang balat at maglagay ng pampawalang bisa. Ngunit ang kahihiyan ni na Julian at Allison ay naging pampubliko na, hindi na mapipigilan. Ang video ni Mrs. Peterson ng pagdadala sa kanila sa stretcher ay kumalat sa buong kapitbahayan at sa social media. Nasa pasilyo ako, nakikinig sa mga bulong-bulungan na parabang buong mundo ang nakasaksi sa pagbagsak ng dalawang traidor. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, pumasok si Daniel sa silid na may hawak na makapal na folder. Tinawagan ko siya agad nang umalis ang ambulansya, hinihiling na kunin ang sobre na may ebidensyang inipon ko sa drawer at ang dalawang papeles ng diborsyo na inihanda ko na. Inabot niya sa akin ang folder, walang ekspresyon ang mukha niya nang hindi man lang nagsalita. Binuksan ko ito, kinuha ko ang mga dokumento at inilagay ko ang mga ito sa mesa sa harap ni na Julian at Allison. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, malamig ngunit matatag ang boses ko. 40 taon ng pagsasama ang nagtatapos dito. Pirmahan mo ito at pagkatapos gawin mo na ang gusto mo basta't mawala ka na sa buhay ng anak ko at sa buhay ko. Bumagsak si Allison, umiiyak, nakatingin kay Daniel. Mahal, patawarin mo ako, nagkamali ako. Pakiusap, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pero tiningnan lang siya ni Daniel, ang tingin niya ay kasing tigas ng bato, at umalis nang walang sinabi. Sinubukan akong hawakan ni Julian sa kamay, nanginginig ang boses niya. Juliet, pakinggan mo ako, hindi ko ito gusto. Umatras ako, pinutol ko siya. Huwag ka nang magsabi pa, Julian. Pinili mo ang landas na ito. Sumigaw siya ng desperado. Juliet, pakiusap. Pero pumasok ang nurse at binalaan. Tahimik, ospital ito. Lumiko ako at umalis nang hindi lumingon. Sa pasilyo nakita ko si Daniel na nakasandal sa pader, hawak ang ulo. Lumapit ako at inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya, pero hindi niya itinaas ang mukha niya. Ma, bulong niya, nanginginig ang boses. Bakit kailangang si tatay? Bakit siya? Hindi ako sumagot. Mahigpit ko lang siyang niyakap, pinaghahatian ang sakit niya at ang sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong nawala kay Julian at Allison ang lahat. Ang kanilang dangal, ang kanilang kasal, pati na ang kanilang maruming plano. Pero nawala rin sa amin ni Daniel ang isang pamilya. Umaasa lang ako na sa paglipas ng panahon, makakamit namin ang kapayapaan. Ilang linggo matapos ang iskandalo, mas naging abala kaysa dati ang panaderya ko. Hindi tumitigil sa pagtunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Puno ng ngiti at papuri ang mga customer na papasok at palabas. Juliet, napakalakas mo, sabi ni Mrs. Peterson habang hawak ang isang bag ng bagong lutong flan. Ipinagmamalaki ka ng buong kapitbahayan sa pagtatanggol mo sa negosyo ng pamilya sa gitna ng lahat ng karumaldumal na iyon. Ngumiti ako at pinasalamatan siya. Sinuportahan ako ng mga tao. Tinawag nila akong malakas na babae pero ako lang ang nakakaalam na ang lakas na iyon ay nagmula sa mga nabasag na piraso ng puso ko. Sa tuwing titingin ako sa oven kung saan ako nagtrabaho ng pawis at luha sa loob ng 40 taon, naaalala ko sina Julian at Allison na gustong kunin ang lahat sa akin pero nabigo. At nandito pa rin ako kasama ang aking panaderya, kasama si Daniel at isang bagong buhay. Nilipat ni Daniel ang tirahan niya sa akin pagkatapos ng araw na iyon. Hindi siya masyadong nagsalita tungkol sa nangyari pero napansin ko ang pagbabago. Hindi na siya ang masigla at palaging nakangiting Daniel na dati. Ngayon, malalim ang tingin sa kanyang mga mata na parabang may dalang sugat na hindi gagaling. Ma, gusto kong manatili rito ng ilang sandali, sabi niya sa akin noong unang gabi nang pumasok siya dala ang kanyang maleta. Tutulungan kitang patakbuhin ang panaderya, makipag-usap sa mga kliyente at kung ano paman ang kailangan mo. Yakapin ko siya. Naramdaman ko ang init ng araw na iyon na aking pinagyayaman at tumango na lang ako nang hindi nagtatanong. Alam kong kailangan ni Daniel ng oras at ganoon din ako. Tuwing umaga, sabay kaming nagbubukas ng panaderya. Inihanda ko ang oven at inayos ang mga tray at sinuri ni Daniel ang mga invoice at tinawagan ang mga hotel at restaurant. Ma, gusto ng Grand Hotel na dagdagan ang order nila ng sweet pastry para sa susunod na linggo.
Tinawag niya ako mula sa cash register, kalmado ang boses niya, pero hindi kasing sigla ng dati. Sige, sagot ko. Kumpirmahin mo ang order, maghahanda ako ng mas maraming masa. Ang mga simpleng sandaling ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman. Wala nang peking tingin mula kay Julian, wala nang matamis at mapanuring boses mula kay Allison. Kami na lang ni Daniel ang nag-aasikaso sa natitira pa sa amin. Tayo na lang dalawa ang magkakasama sa hapunan. Nakaupo kaming magkaharap sa maliit na kusina, kumakain ng simpleng pagkain. Minsan kanin na may beans at manok, minsan tinapay lang at kape. Ma, pwede mo ba akong lutuan ng flan ngayong weekend? Tanong niya sa akin isang gabi na may bahagyang ngiti, ang una kong nakita mula ng iskandalo. Sige, sagot ko na may ginhawa. Pero kailangan mong tumulong sa akin sa pag-alog ng caramel, tumango siya. At sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti ngunit tiyak kaming nakakabawi. Nagsimula akong maglaan ng oras para sa sarili, isang bagay na halos hindi ko nagawa sa loob ng karamtong taon. Sumali ako sa isang cooking club sa community center kung saan ang mga babaeng kasing edad ko ay nagbabahagi ng mga recipe at nagsasalaysay ng kanilang mga kwento. Juliet, ikaw ang gumagawa ng pinakamasarap na flan sa kapitbahayan, sabi sa akin ng isang babae habang tumatawa nang dalhin ko ang isang tray. Sumagot ako, nakangiti. Isang maliit na diskarte ito na natutunan ko noong nasa San Diego pa ako. Nagsimula rin akong pumunta sa simbahan tuwing katapusan ng linggo. Uupo ako ng tahimik na nakatapat sa mukha ko ang liwanag ng mga bintanang may makukulay na salamin at mananalangin, hindi para kina Julian o Allison, kundi para kay Daniel, para sa sarili ko, upang mahanap namin ang lakas na magpatuloy. Minsan, naglalakad ako kasama si Mrs. Peterson sa plaza ng bayan, nakikinig sa kanya habang ikinukwento niya ang chismis sa kapitbahayan. Alam mo, Juliet, sasabihin niya na kumikislap ang mga mata. Pinag-uusapan pa rin ng lahat sina Julian at Allison, pero sinasabi nilang ikaw ang nanalo. Ngumiti na lang ako nang hindi sumagot. Nanalo ako siguro. Pero ang kapalit ay ang pagkawala ng buong pamilya ko. Nagsimulang magbago si Daniel. Hindi na siya gaanong tahimik at nagsimulang ikwento sa akin ang kanyang trabaho bilang bumbero. Naapula namin ang sunog sa palengke kahapon, sabi niya sa akin isang gabi habang kumakain kami ng hapunan. Napakadelikado talaga, Ma. Pero sa kabutihang palad, walang nasaktan. Pinakinggan ko siya, puno ng pagmamalaki ang puso ko. Pakiusap, mag-ingat ka, sabi ko, nanginginig ang boses. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tinitigan ako ni Daniel nang may lambing. Huwag kang mag-alala, Ma, hindi kita iiwan mag-isa. Ang mga salitang iyon ay parang gamot. Ibinalik nila sa akin ang paniniwala na kahit marami na akong nawala, nariyan pa rin ang anak ko na palaging sasamahan ako. Isang hapon, habang puno ng mga customer ang panaderya, nakaupo ako sa cash register, pinagmamasdan ang kilos sa kalsada. Hindi tumitigil ang kampanilya sa pinto, puno ng bango ng matatamis na tinapay ang hangin. Tiningnan ko ang mga tray ng flan at mga pastry at naisip ko ang buong paglalakbay. Itinayo ko ang panaderyang ito sa sarili kong mga kamay. Mula sa pagiging dalaga sa San Diego hanggang sa pagiging babaeng marunong magtitiis. Gusto ni Julian at Allison na kunin ang lahat sa akin pero nabigo sila. Napapanatili ko ang panaderya ko, napapanatili ko si Daniel, at ang pinakamahalaga, napapanatili ko ang sarili ko. Nagustuhan mo ba ang kwento ko at mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento na katulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.